Mukhang opisyal na na itong si Robert Bolick daw ay nagre-request ng trade at itong Magnolia Hotshot sa isa doon sa mga teams na nagkaka-interes na kumuha ng serbisyo nito. Dahil syempre kung ikaw naman itong lineup ng Magnolia, alam mong nandiyan na si Jerome Lastimosa, pero kung makukuha mo itong si Robert Bolick, abang magiging mas matindi ito. Pero syempre, realistic naman si LA Tenorio, alam niya na medyo mabigat yung trade package na hihilingin nitong Converge nitong NLEX Road Warriors para makuha si Bolick. So baka most likely isama nila doon sa trade itong Terra Firma. Baka yung rights ni Stan Hardinger ibigay sa NLEX para naman makuha ng Magnolia itong si Robert Bolick. Isa lang yan doon sa mga posibilidad, no? Baka yung Titan Ultra ma-involved din dito. Pero kung sakasakali, baka doon itong si Converge coach Delta Pineda, isa pa doon sa magka-interest dito kay Bolick. So baka itong Magnolia at Converge mag-aagawa na sa serbisyo ng nasabing big man o rather ng nasabing point guard. Marami magtatanong na aanuhin pa ng Magnolia si Bolick kung nandiyan na si Jerome Lastimosa at Paul Lee plus si Mark Baroka. Well, alam naman natin na yung pangalan ni Paul Lee matagal na yung napapabalita na baka matrade at hindi ako magugulat kung sakasakali na pag nakuha ng Magnolia itong si Robert Bolick, baka i-trade na nila itong si Paul Lee. Alam nating maraming naging contribution si Paul Lee sa Magnolia, pero syempre, kung ikaw ang Magnolia, ang tinitignan mo dyan, yung future ng team mo. At habang may value pa si Paul Lee at hindi ulit na-i-injure, dapat siguro matrade na. Kaya sa tingin ko ito ang magandang gawin ngayon itong Hotshots. As it is, alam natin na magiging isa to dito sa mga major blockbuster trades kung sakasakaling si Robert Bolick ay mapunta dyan sa lineup nitong Magnolia Hotshots. Kaya nga itong Magnolia, magiging isa talaga yan pagdating dito sa tinatawag natin na mga super teams kapag nakuha nila itong si Robert Bolick. Itong TNT tropang 5G ang lakas na ng roster nila, pero hindi daw sila natatapos dyan dahil mukhang hindi pa rin daw sila sumusuko doon sa kagustuhan nilang makakuha ng isa pang wingman. At meron daw silang tatlong pinagpipilian, si Joshua Monson, si Alex Stockton at isa pa raw nilang tinitignan ngayon, no, na posibleng makuha daw dyan ay itong si G. Rivero. Doon sa mga nabanggit, ang most likely na madali diyang makuha si Joshua Monson dahil ito yung nilagay na sa trading block ng Titan Ultra. Hindi na sikreto yan, alam natin lahat na yan talaga ay gusto nilang makuha. Ngayon, itong kay Alex Stockton, medyo magulo yung sitwasyon dyan dahil parang on and off. Minsan sasabihin ng Converge na sa trading block, sasabihin naman next time ay hindi. So doon sa dalawa, at isa pa naman sasabi natin, no, itong TNT mukhang porsigido na kay Monson, matagal ng panahon yan. At yung laro kasi ni Monson parang nababagay dito kay Coach Chot Reyes. Kasi dito sa TNT, hindi na kinakailangan umiscore ni Monson ng 20 puntos. Alam natin ang nagiging kritisismo dito kay Monson ay volume shooter. Kasi kinakailangan niyang gawin niya sa Titan Ultra dahil walang ibang scorer doon. Sa TNT, hindi kinakailangan maging volume scorer ni Monson. Ang pwedeng maging role ni Monson dyan sa TNT ay isang defensive player. Kung ano si Stephen Holt sa Hinebra, ganoon ang magiging role ni Monson sa TNT. Kaya nga mukhang magiging bagay ito dito sa tropa kung sakasakali. Ngayon, kung ito'y matutuloy, kinakailangan siyempre na medyo solid din yung ibigay ng TNT. Hindi ako magugulat kung baka si Glenn Cobontin ang ibigay ang hilingin ng Titan Ultra. Ngayon, kung papayag ang TNT, yan ang magiging tanong dahil alam natin si Glenn Cobontin, isang mahalagang player yan na nandun sa rotation nitong TNT tropa, so baka pumalag si Coach Chot. Pero alam din natin na itong Titan Ultra, independent team yan. So natandaan ninyo, yung inoffer ng San Miguel Beer na kapalit kay Monson, itong si Miller at si Tiongson, tinanggihan itong Titan Ultra. So independent team talaga yan.